Tag-ulan na mga mi, kaya mas masarap ngayon ang may sabaw na ulam. Nakabili ako ng ganitong laman sa supermarket. Sa sobrang laki nga nito, kasya na sa 4 na tao, kaya 2 lang ang binili ko. At dahil nga mahilig si Lizzy sa may sabaw na ulam at maraming gulay, tamang-tama ito sa bulalo na ulam. Hinugasan ko lang yan ng maraming beses para matanggal yung mga na-stuck na dugo sa laman. Bago ko nga pala yan isinalang sa pressure cooker, nilagyan ko na rin yan ng asin at paminta. Pag nagluluto kami ng ganitong ulam, mga mi, nilalagyan ko ito ng maraming gulay. Dahil nga, nung simula 1-year-old pa lang si Lizzy, sinanay ko na siyang kumain ng gulay. At sinanay ko din siyang kung ano ang nakahain sa lamesa, ayun ang kailangan niyang kainin. Para kahit dumating man yung time, nagipit tayo kung ano yung ihahain natin, yun ang kakainin nila. Aminin natin mga mi na dumadaan tayong lahat sa kagipitan. Lalong-lalo na ngayon, napakamahal ng bilihin at mahirap budgetin ng pera at pagkasyahin sa pamilya. Kaya gawa-gawa na lang ng paraan para magkasyang budget. Nakakatuwa lang mga mi dahil kahit anong i-ready kong pagkain kay Lizzy, kinakain niya, itlog man yan o delata. Nilagay ko na yan isang buong pechay dahil mayat maya nga gustong kumain ni Lizzy ng gulay. Nanggalan ko lang ng dulo at yung repolyo hinati ko sa 4 dahil nga kahit nakalahati lang ito ay sobrang laki ng repolyo. Ilalagay ko na nga rin lahat yan dahil nga kahit marami ang gulay, alam ko naman na mauubos din agad. Lalo na kapag si Lizzy ang kakain, kahit walang kanin ay kakainin niya itong mga gulay na ito. Kayo rin po ba mga mi, mahilig ang mga anak nyo sa mga gulay at hindi mapili sa pagkain? Nilagyan ko nga rin pala ito ng onion leaves para mas malasa bukod sa sibuyas na nilagay ko. Syempre, hinugasan ko munang mabuti ang mga gulay para mawala ang mga lupa at dumi na galing sa palengke bago isama sa laman. Isinalang ko ito sa pressure cooker ng 30 minutes dahil yung nabili kong laman ay puro litid. Mas napapadali nga ang pagluluto kapag ginamitan ng ganitong pressure cooker dahil nga kapag kami manong-mano ang pagluluto, tatagal ng 1 to 2 hours ang pagpapalambot, mas matagal maluto at mas magastos pa sa bulsa. Pinagsama-sama ko ng lahat ng mga gulay at pinalambot ng mabuti para kapag kinain ni Lizzy, hindi siya mahihirapang nguyain. Syempre, kapag naluto na, hindi pwedeng hindi natin titikman. Mas malasa pala at mas masarap kapag ganitong part ng baka ang ilalagay. Tamang-tama lang ang pagkakaluto sa pressure cooker dahil sobrang lambot ng litid at nadudurog sa bibig ang taba na galing sa buto. The best talaga ang ganitong ulam lalo na kapag umuulan. Yun nga lang sa sobrang kolesterol nito ay hindi pwede sa mga taong high blood. At lalong hindi po pwede sa mga taong nagda-diet. O paano mga mi, bukas naman ulit. Salamat sa panonood.